nga talaga yung intro ko at nakailang take pa nga ako. Aba, ikaw ba naman gayahin habang nagbi-video ka? Talagang mapapatawa ka na lang. Ang sarap ngang isipin na nakapangasawa ako ng Joker at mapangasal. Pero wag ka, kapag oras ng seryosohan, mas seryoso pa ata siya kaysa sa principal namin nung high school ako. Mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko ngayon mga kamarites at magluluto pala tayo ng isang magalang na gulay. At nakikita nyo nga sa screen nyo na upo yung tinutukoy kong gulay. Napili ko nga na magluto ng ginisang upo ngayon dahil mura lang ang piraso nito sa palengke ng Comembo. May ideya ba kayo mga kamarites kung magkano ko lang to nabili? Sa halagang 25 pesos lang po. Sa mura ng presyo nito ay mapaparami pa rin kayo ng kain dahil sa tamis ng lasa nito. Ayun nga lang, may kaakibat na matrabahong proseso ang paghahanda ng gulay na to. Kagaya ng ginagawa ko ngayon mga kamarites, kailangan natin tanggalin lahat ng buto nito. Aaminin ko nga sa inyo na hindi ko alam na kailangan pala tanggalin yung mga buto ng upo. Nakita ko nga lang yan sa bahay ng kakilala ko nung nagluto sila ng ganitong ulam. Mahilig nga talaga ako na mag-observe kapag nasa ibang bahay ako, lalo na kapag may nakikita ako nagluluto. Hindi naman ako nag-aral tungkol sa pagluluto, kaya naman sa iba ako tumitingin at kumukuha ng technique. Ito nga palang karne na hinihiwa ko ngayon ay optional lamang. Pwede kayong hindi maglagay nito para mas makatipid kayo sa gastusin. Nagkataon lang kasi na meron ako natirang karne sa aming ref, kaya naman ginamit ko na lang dito. Hindi ko na nga pala napakita na naghiwa ako ng 2 pirasong kamatis para kumpleto yung lasa ng gisado natin. Maglalagay din ako dito ng kaunting patis, pampabalanse yan sa tamis ng upo natin. Dinagdagan ko rin ng asin para hindi mangibabaw yung lansa ng patis. Pwede na nga natin ilagay yung gulay kapag napaiga na natin yung kamatis o malambot na siya. Gigisahin ko nga lang pala ng bahagya itong upo natin, tsaka tayo maglalagay ng malinis na tubig. Alalay lang mga kamarites sa paglagay ng sabaw dahil magtutubig pa itong upo kapag naluto na. At matapos nga ang halos 5 minuto ay malambot na itong upo natin at pwede nang ihain. Magpiprito din pala ako ng pinasalubong sa atin galing Batangas, pamartner dito sa gulay. Ayun lang, bye!